Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow. Ang ating pong pagninilayan ngayong gabi ay ang Voice of Obedience. Sa nalalapit na Pasko, isang napakagandang pagkakataon para tayo ay magmuni-muni, hindi lamang sa kahalagahan ng pagsilang ni Jesus, kundi pati sa mga tauhan na naging bahagi ng kwento ng kaligtasan. Madalas nating marinig ang tungkol kay Maria, na siyang napili ng Diyos upang maging ina ng tagapagligtas. Napupuno ang ating puso ng galak at pagsamba sa pagsilang ni Kristo, ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Subalit ngayong gabi, nais kong bigyan ng natatanging pansin ang isang tauhan na madalas ay nakakaligtaan. Ito ay si Jose, ang asawa ni Maria, tahimik, mapagkumbaba, ngunit puno ng pananampalataya. Si Jose ay isang halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng sumusunod sa Diyos. Kahit sa gitna ng takot, kahihiyan, at sakripisyo. Sa ating talata ngayong gabi mula sa Mateo 1:18-25, makikita natin ang lihim na pananampalataya ni Jose, ang kanyang pagsunod sa Diyos. Ang mga aral ay maaari nating makuha mula sa kanyang buhay, higit sa pagiging asawa ni Maria at ama sa lupa ni Jesus. Si Jose ay simbolo ng pagsunod ng may pananampalataya. Sakripisyong may pagmamahal at katiyakang nananalig sa plano ng Diyos. Kahit hindi niya ito ganap na nauunawaan, si Jose ay isang pangkaraniwang tao. Hindi siya hari, hindi rin siya isang propeta. Siya ay isang ordinaryong tao, isang karpintero, na maaaring isa tayo na tawagin ng Panginoon, hindi man natin akalain. Sino ba nga naman ang mag-aakala na makikita niyo ako dito sa inyong harapan na nagpapahayag sa mensahe ng Panginoon para sa inyo? Ako ay nagtatago sa likod ng Panginoon, nawa ay kanyang mensahe ang inyong mapakinggan at dalhin sa inyong pag-uwi. In Matthew 1:18-25, we find the story of Joseph. He faced an extraordinary challenge, a divine plan that seemed impossible and incomprehensible. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili niyang sumunod. Ang ating pagninilay ngayong gabi, hanapin natin ang mas malalim na kahulugan ng buhay at paano ito maaaring magsilbing inspirasyon sa ating sariling pananampalataya. Una, kahalagahan ng pagiging matuwid. Ngunit si Jose sa kanyang kasawa na isang taong matuwid ay ayaw niyang hiyain si Maria in Matthew 1:19. Si Jose ay tinawag na isang matuwid na tao. Bilang isang Hudyo, mahalaga para sa kanya ang batas ng Diyos. Ngunit nang malaman niyang nagdadalang tao si Maria, siya ay nalagay sa napakahirap na sitwasyon. Sa kabila ng kanyang karapatan na hiwalayan si Maria, ayon sa batas, pinili niyang gumawa ng hakbang na may habag, ang tahimik na hiwalayan si Maria. Sa panahon po kasi ni Maria at ni Jose, kapag ang isang babae ay nalaman ng mga tao na nagdadalang tao at siya ay nakipagkasundo na sa isang lalaki, ito po ay mabigat na kasalanan. Ang kaparusahan po dito ay kamatayan. Babatuhin po siya ng bato hanggang sa ikamatay niya. Ganoon po kabigat yung kinakaharap ni Maria na ayaw malaman ni Jose kung ano ang meron siya.
Ang pagiging matuwid ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa tao. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal at kahabagan. Pinakita ni Jose ang totoong katwiran ay hindi nananakit, kundi nagtataguyod ng buhay. Kapag naharap tayo sa mga desisyong mahirap at puno ng tensyon, hinahayaan ba nating mangibabaw ang awa at pag-ibig? Actually po, kaya ako nandito sa inyong harapan is because tinanggap ko po yung sinasabi na tumayo ka, magpahayag ka, kahit sa isip ko hindi ko kaya, kahit na wala pa akong ganong kaalaman, kahit na hindi pa lubusan ang aking pangunawa. Pero ang ipinagdarasal ko sa Panginoon ay ilagay niya ako sa kanyang likuran. At lahat ng sasabihin ko ay galing sa kanya. Tulad ni Jose, handa ba tayong gumawa ng tama kahit mahirap ito? Ang kasagutan sa mga tanong na ito ay ikaw at ang Diyos lamang ang nakababatid. Ikalawa, pagtitiwala sa plano ng Diyos. Ngunit samantalang iniisip niya ang bagay na ito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanyang panaginip. In Matthew 1:20. Habang iniisip ni Jose kung ano ang gagawin, nagpadala ang Diyos ng isang anghel. Upang magbigay liwanag, sinabi ng anghel, huwag kang matakot na kunin si Maria bilang iyong asawa, sapagkat ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan ay mula sa Espiritu Santo. Ang nakatakdang magligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Hindi madaling maunawaan ang ganitong mensahe. Para kay Jose, ito ay nangangahulugan ng pagtanggap ng kahihiyan, pag-ako ng responsibilidad sa isang plano ng Diyos na higit pa sa kanyang naiintindihan. Ngunit sa kabila ng takot, siya ay sumunod. Sa halip na magtanong, pinili niyang magtiwala. Ang kanyang pananampalataya ang nagbigay ng tiwala sa Diyos. Hindi malinaw ang lahat ng detalye, hindi malinaw ang direksyon. Ngunit tulad ni Jose, tinanggap niya ang utos ng Panginoon at nagtiwala siya. Sometimes God's plans don't make sense to us, but they are always good. Tiwala lang. Tulad ni Jose, kapag tinawag tayo ng Diyos na gumawa ng mahirap na hakbang, nagtitiwala ba tayo sa kanyang plano? Ikatlo, tahimik, ngunit buong pusong pagsunod. Pagkagising ni Jose, ginawa niya ang inuutos ng anghel ng Panginoon. In Matthew 1:24. Ang pananampalataya ni Jose ay hindi makikita sa mga salita lamang, kundi sa kanyang gawa. Walang iniwang talumpati o tanong si Jose, ngunit ang kanyang buhay ay puno ng tahimik na pagsunod. Si Jose ay isang halimbawa ng tahimik na lakas. Hindi niya kailangang maging sikat o malakas na salita upang ipakita ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Kapag tinawag tayo ng Diyos, paano tayo tumutugon? Kailangan ba nating iparinig sa iba ang ating oo? O handa ba tayong sumunod ng tahimik, ngunit buong puso? Ang kanyang pagsunod, isinamtabi ni Jose ang kanyang sariling kagustuhan. Ang pangarap niyang maging isang simpleng tao, sa halip, tinanggap niya ang hamon na maging ama sa lupa ni Jesus.
ang tagapagligtas ng mundo. Si Jose ay naging masunurin sa Panginoon. Hindi ito komportable, maaaring nangangailangan ito ng sakripisyo, ngunit ito ang landas patungo sa kanyang kalooban. Pakaisipin natin na bawat pagpupursige at pagsunod sa Panginoon ay may magandang nagiintay para sa atin. Maihahalin tulad ito sa isang mahabang ulan. Iyon ang sakripisyo sa una. Ngunit sa pagtatapos nito, isang bahaghari ang nagiintay sa atin sa dulo. Sa bawat sakripisyong ginawa natin para sa Diyos, tayo ay nagiging bahagi ng mas malaking kwento ng kaligtasan. Si Jose ay huwaran ng tahimik na pananampalataya. Ang pagsunod sa Diyos, ang kanyang buhay ay isang paalala na, una, ang katwiran ay may kasamang kahabagan. Ikalawa, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa plano ng Diyos, kahit hindi ito nauunawaan. Ang ikatlo, ang pagsunod ay hindi lamang maingay, kundi laging may kabuluhan. Mga kapatid, ngayong Pasko, naway makita natin si Jose bilang isang inspirasyon sa ating pananampalataya. His life challenges us to trust, obey, and sacrifice for the greater glory of God. Tulad ni Jose, naway maunawaan natin ang ibig sabihin ng ating oo. Hindi lamang sa salita, kundi maging sa gawa. Lagi nating tandaan, ang sakripisyo ay bahagi ng pag-ibig sa Diyos. Sino rito ang hindi umiibig sa kaniyang pamilya? Sino rito ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, sa kanyang magulang, sa kanyang kaibigan? Sino rito ang hindi umiibig sa kanyang iniirog? Maaaring lahat tayo, isa man doon sa sinabi ko, ay magtataas ng kamay. Ang bawat pag-ibig natin ay kinakailangan ng sakripisyo. Sa anumang relasyong meron tayo, ang pagmamahal ay ipinapahayag natin. Ang sakripisyo sapagkat ang pagmamahal, tulad ni Katniel, ay hindi na pala si Katniel, no? Si Alden na. Katden, tama ba? Pagmamahal, pagsasakripisyo sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa halimbawa ni Jose. Tulungan mo kaming maging matuwid, mahabagin, at handang sumunod sa iyo, kahit sa gitna ng takot at sakripisyo. Gawin mo kaming masunurin sa iyong plano. Tulungan mo kaming maging matapat na lingkod mo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.